Hello Captain fans! Ito na nga ha, bibili kaya ng backbot, no? Si Final Office King. Para siyang may pili sa store niya mula no, na all car news mga kasus na Ferrari. Ang lupit no, dalawang klase ng designs ang kanyang pinost sa kanyang Instagram story mga kasembreros yung isa, pero parang kulay red mga kasembreros no. Itong isa ay parang medyo may pagka-similar yung design pero may pagkakaiba or konting difference lang mga kasembreros, pero ang astig no, ang lupit tingnan ni Phenomenal Box Office Cinema King. Nako, pag ito na naman ang kanyang ginagamit kapag or gagamitin kapag kunwari may mga premiere night or atin na mga party, nako, astig na astig talaga si Tisoy dito mga kasembreros. Pero palagay ko, bibili siya nito kasi dati parang way back 20 may natitipuan siya dati, parang picture niya rin dito na parang kulay red din siya na Ferrari rin yata yung mga customers or Jaguar. Basta nagpa-picture siya dun sa isang kotse din na kulay red. So baka ito na yung sa katuparan ng kanyang pangarap na dati ay nagpapa-picture lang siya mga kasembreros. Ngayon po ay baka bibili na siya mga kasembreros. Na kung hindi man ay baka bibili siya ng iba pang klase. Pero palagay ko bibili siya mga kasembreros no. Sa inyo, sa tingin ninyo, ito ay ko lang naman, parang iniisip mga kasembreros no. Pero hindi naman tayo sigurado. Parang ako lang ay speculation ko lang mga kasembreros ba kung bibili siya o hindi mga kasembreros. And then ito, sobrang lupit ng pinost ni Sir Alden dito. Nirepost niya yung sinabi ni Dingdong Dantes about corruption. Pati si Sir Dingdong Dantes, isa rin to sa may karapatan na tao dito na magalit no, na kung saan napupunta ang mga tax mga kasembreros. Kasi ang laki na binabayaran nila no, ng dongyan mga kasembreros. Imagine mo, million ang kanilang tax mga kasembreros. Knowing Sir Dingdong Dantes, never ito nakikialam sa mga politics mga kasembreros or sa gobyerno. Parang ngayon lang talaga naging ganito na halos lahat ng artista. Kasi sila yung may malaki yung tax mga kasembreros. Sabi dito ni Sir Dingdong Dantes na nirepost ni Sir Alden sa kanyang Instagram story. Sabi niya ito, na naisin ko, aminin ko or pansinin ko, parang ganito mas, I have never felt so disillusioned, anxious, disturbed, and angry all at once. Galit na siya mga kasembreros, not just because I now know the taxes I've paid have been played, no, pinaglaruan lang with pun intended. But because the very institutions meant to secure our future may also be the same ones denying it to our children. This goes beyond corruption in the legal sense, and that pains me the most. Dingdong Dantes. So binalita nito sa 24 sa GMA News mga kasembreros no. Tapos so galit na talaga mga kasembreros no, kahit yung mga bikers, yung mga different organizations and associations mga kasembreros ay talagang galit na no sa pamahalaan natin, kasi nga dito nga sa lumalalang korupsyon mga kasembreros. And kung hindi tayo kikilos nako, yung ito yung sinasabi ni Sir Dingdong Dantes na yung future, kumapa yung tax na sana ay magagamit sa mga projects ngayon, tapos yung kanya mga anak sa susunod ay makaka-benefit, hindi na yun magagawa kasi nga kinukurap lang siya mga kasembreros. So nako po, let's continue praying. And September 21 no, para may gaganapin na pangmalakasan at saka engranding people power mga kasembreros no. Let's continue praying for our country. And then ito, so pinost ng isang admin no, si Hero Angeles. So ito na, pinagtabi na sila mga kasembreros na kalook-alike no ni Sir Alden Richards mga kasembreros no. Alden and Hero. So ito yung sasabi ko rin dati na para may similarity sila mga kasembreros. So kasi pare sila may dimple, as in magkamukha sila mga kasembreros no. Pag side view parang si Alden si Hero, si Alden si meron pa siyang isang kamukha pa daw, si Joshua Garcia no, ni si Alden Richards mga kasembreros. Pero ito talaga legit no, si Sir Hero Angeles mga kasembreros na grand winner dati sa Star Circle Quest mga kasembreros. So talagang legit na magkamukha sila mga kasembreros no ni Sir Hero Angeles. So na-post lang po ng isang admin.
And then ito, so next item natin, no? So of course, ang prayer ni Sir Alden, sabi niya ay, Dear God, thank you for another day of life. Each is from you, an opportunity to know you more. Reflect your love, talk in the purpose play with me. Grateful for the birth in my life and the chance to live the day. As James 1:17 says, every good gift or every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. Thank you for every blessing, both seen and unseen, that flows from your hand. Help me to live today with a heart full of gratitude, honoring you in my thoughts, words, and actions. May I recognize your goodness in every moment. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. And then, yung kanyang mga post ay mga pagkain ng mga kasambreros. Tapos, may isa dito, parang siya, ang kulit, no? Parang pagkain yata ito na dessert sa plato niya. Tapos, kotse yung kotse yung forma, mga kasambreros. Tapos, nakalagay dito is speed form. So, parang siya, parang hindi ko alam kung tsokolate na kulay red. Tapos, yung iba naman ay pagkain Pilipino, no? Parang sunny side up siya. Tapos, may toppings na hindi ko alam kung ano to. Tapos, yung iba ay, of course, kumakain sila kasama sila Mama Ten, mga kasambreros. So, kailangan kumain, no, sa mga mamahaling restaurant kasi bihira ka lang talaga makakapunta rin at saka makakatikim ng ibang delicacy, mga kasambreros sa ibang bansa. And then ito, scholarships never give up, always give back. So, tapos dito yung Fundakwa, Tadej Pudaher, Tadej Pugakar, mga kasambreros. So, baka may mga scholars din sila, no, na pinapaaral, mga kasambreros, itong Biking Association, kung kaya napapost ni Sir Alden about scholarships, mga kasambreros. So, and then ito, next item natin. So, ito yung mga naging leading men ni Ma'am Catherine through the years. Pinakauna nga doon ay naisali ko nung nakaraan, si Makisig Morales, pero after ni Makisig si Christopher Martin, no, sa Endless Love dati, si Albi Casino, si Daniel Padilla, of course, no, si walang iba, and then si Enrique Hill, and then si Sir Alden na kanyang future husband, mga kasambreros, and then si Sir James Redford sa kanyang recent na project, mga kasambreros. So, lahat sila ay pro trabaho lang, no? Si Sir Alden lang dito ang may intimate na communication at relationship, mga kasambreros, or relation. Kaya phenomenal box office cinema queen, mga kasambreros. And then ito, next item natin, Instagram story ng Sir Alden, mga kasambreros. Parang nakabike siya, tapos nakatalikod, dun sa Italy pa rin ito. Ang caption niya is La Mia Vita. So, my life, no? Ito yung kanyang buhay, mga kasambreros. Translation from Italian, mga kasambreros, no? So, Mia, parang may, tapos Vita kasi from Latin and Italian, ibig sabihin po ay life or buhay. So, buhay niya ang pagbibisikleta, mga kasambreros, no? Ni Sir Alden. So, talagang bike is life, no? Kanyang therapy ito, mga kasambreros. And then ito, next item natin, mga kasambreros. So, last item natin, no? Yung Instagram story niya ay alarawan ng bata at saka si Jesus Christ, mga kasambreros, na kanyang image, no? Tapos, yun, parang nakahag, mga kasambreros, doon sa bata or sa baby boy, mga kasambreros. Alright, sinama sa ating then items, ha? Sana po ay pakinggan po natin ng Word of God. Pero abang-abang pa po kayo sa ating updates. Sana po ay pakinggan natin ang Word of God. Today is September 14, 2025. Sunday na po. Blessed Sunday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasambreros, ha. Sana po ay pakinggan natin ang title, Si Lord Mismo. Deuteronomy 31 verse 8. The Lord Himself, siya mismo,
goes before you, before us, and will be with you, with us. He will never leave you, He will never leave us, nor forsake you, forsake us. Do not be afraid, do not be discouraged. Napakaganda nito mga kasambreros. Alam ko nabasa nyo na ito at narinig ang verse nito mga kasambreros, no? Deuteronomy 31:8. But let us remind ourselves one more time ng Diyos natin mismo ang sasama sa atin. Although yung scenario na ito mga kasambreros ay ang Diyos po ay nagsasalita sa kanyang mga piniling tao, yung mga Israelita mga kasambreros, na sasamahan niya sila mismo mga kasambreros, ang kanyang sarili, His spirit mga kasambreros will be with them, ay sasamahan sila mga kasambreros saan man sila mapunta. At hindi nila siya iiwan mga kasambreros, hindi niya sila iiwan mga kasambreros, kung kaya walang dapat ikatakot at walang dapat ika-discourage mga kasambreros. And yung salitang ito ay nagsasalita sa atin ngayon mga kasambreros, kasi yung lahat ng mananampalataya ay may access kay Lord Jesus Christ, lahat ng mga naniniwala, lahat ng mga nananalig, lahat ng mga nagtitiwala, lahat ng mga nagmamahal at natatakot sa Panginoon mga kasambreros ay meron pong access, kung kaya sinasabi dito ay si Lord mismo ay sasamahan tayo sa araw-araw nating pamumuhay if we fully trust and believe in His name mga kasambreros. Ang powerful verse na ito mga kasambreros ay reminder sa atin ng God's constant presence and support sa ating buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga believers ng Panginoon. At ang verse na ito ay nag-reassure, sorry po umuulan sa amin, nag-reassure ito na hindi tayo nag-iisa, hindi tayo talunan, hindi tayo dapat madismaya at matakot mga kasambreros, and that God is always by our side, leading the way and guiding us through life's challenges and uncertainties. So ang image dito na the Lord will be going before us mga kasambreros conveys a sense of protection, provision, and guidance like a loving and caring shepherd leading his flock. So kagaya ng isang shepherd, or ng isang tagabantay ng mga tupa or grupo ng tupa mga kasambreros, ang Diyos po natin ay hindi tayo iiwan at hindi tayo, i-guide niya tayo, pangungunahan niya tayo mga kasambreros sa ating mga lakad at pamumuhay araw-araw. So isa siyang pinaka-responsable sa lahat na pinaka-responsable kasi siya mismo, His Spirit, His presence mga kasambreros ay sasamahan tayo mga kasambreros. Grabe, what a loving, what a caring, what a concern, what a love mga kasambreros na reminder sa atin ng Panginoon na para siyang isang shepherd, isang tagabantay ng tupa, na hindi tayo iwan, bagkos ay sinasamahan niya tayo sa lahat ng seasons ng ating buhay. This promise of God's unfailing presence and faithfulness gives us strength and courage to navigate any situation with faith and trust. So yun ang ating kailangan. Yung ating sandata, yung ingredients na dapat nating dinadala-dala sa ating buhay ay ang pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya na alam niya kung ano yung kahinatnan, ano yung future, alam niya kung ano yung alam niya yung future, alam niya yung past, alam niya yung mangyayari mga kasambreros. So, He knows exactly what will happen. Akala niyo ba nung time na nagpapako si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, nung na-experience niya yung agony, yung grabing pighati, yung grabing sorrow, yung grabing grief mga kasambreros sa Garden of Gethsemane, akala niyo hindi alam ng Panginoong Jesus yun, o ng Panginoong Diyos Ama mga kasambreros. Alam niya, because He was the greatest and the ultimate director, na alam niya ang mangyari mga kasambreros. Alam niya yung climax, alam niya yung magiging ending mga kasambreros. So yung trust natin dapat ilagay natin sa Diyos na alam ang future at alam ang mangyayari mga kasambreros even to the very end of the age. It serves as a source of hope and assurance that no matter how difficult our circumstances may be, God is there to walk with us every step of the way, offering us comfort, guidance, and grace. So as we journey through life, let's hold on to this promise and take heart in the fact or truth, that the Lord is always before us, with us, and will never forsake us. Napakaganda mga kasambreros,
Alam kong lahat tayo ay nagdaranas ngayon ng mga problema sa buhay kasi ordinary na sa atin, no, yung mga mapa-common na sa atin talaga yung may mga problemang dinadanas sa buhay natin araw-araw. Mapa-simple, mapa-average, mapa-grabe na problema mga kasamaros, lahat po tayo ay kumaga pa nakakaranas mga kasamaros ng mga challenges. Iba-iba lang yung pangalan pero we're on the same boat, no? We're on the same page mga kasamaros. So this promise is incredibly relevant in today's world filled with uncertainty and rapid changes, no? Napakabilis ng pagbabago ngayon mga kasambreros, no? Lalong-lalo na po, no, sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, talaga mabilis na nagbabago ang mga pangyayari mga kasambreros. And God Himself is imperturbable. Hindi siya nagagalaw, untouchable, unshakable. Hindi siya nababahala, no, kung ano nangyayari sa mga mundo, mga kasamahan, sa mga bansa, no? Even from nation to nation, kahit ano mangyayari, hindi siya apektado, no? Hindi siya hindi siya nadidisturbo mga kasambreros kahit na ano man ang mangyari sa mundong ito because He is an all-powerful living God mga kasambreros. Whether we face personal crisis, societal upheavals, or merely the day-to-day stresses of life, knowing that God is ahead of us and will never abandon us provides immense comfort and strength. It reminds us that we are never alone in our struggles and that divine guidance is always available. So ito yung pinaka-available sa lahat ng sources mga kasambreros na pwede nating i-access, no? Kasi yung divine strength, divine guidance, divine protection, divine healing, divine provision, and so on. Ibig sabihin ng Diyos natin mga kasambreros, no, ay parating accessible. He's just one call away, one prayer away mga kasambreros. Ayan, nandyan ang ating Panginoon. God goes before me sa atin mga kasambreros na in times of fear, He will not leave me nor forsake me. So yun ang ating panalangin, hindi tayo iniiwan. Minsan tayo nga lang iniiwan sa Panginoon kasi sa sobrang busy natin sa trabaho. Wala tayong panahon sa pagbibiblia, sa panalangin mga kasambreros na dapat ay nagiging part ng ating daily agenda mga kasambreros. And reflecting on these words gives us the courage to face my fears with confidence and the mindset of faith. Pananampalataya, no? Umikot-ikot lang tayo ng idea, ng mga ng mga statements, ng mga sentences, ng mga thoughts, mga kasambreros. We will always go back to the core na character na dapat natin taglayin, yung faith, mga kasambreros, no? Ito dapat yung tinataglay natin because it is impossible to please God without faith, mga kasambreros. So, kasi kapag hindi tayo nagtitiwala, bakit pa tayo lumalapit sa Diyos, di ba? So, ibig sabihin, pag lumalapit tayo sa Diyos, we should have faith, no? We should trust Him that He can do all things, mga kasambreros. It reminds us that I can lean on God's strength when my own is faltering, finding peace in the knowledge that His presence is a constant source of comfort and security. So, constant yun mga kasambreros. Magbago man ang politika, magbago man ang siyensya, magbago man ang showbiz, magbago man ang mga artista, ang mga vloggers, ang mga tao sa paligid natin, our God is consistent. So, if He was with His people sa time nila Moises, sa time nila David, ay siya, sasamahan niya pa rin tayo hanggang sa hanggang if we fully trust and lay down everything sa kanyang mga kamay, mga kasamahan. Ganun po siya ka-loving, ka-caring, at saka our mere words, mga kasambreros, ay hindi sasapat sa kanyang pagiging mapagmahal at maibigin sa atin, mga kasambreros. So, God, ang Diyos natin ay parating nakaalalay sa atin and leading us, no? Hindi lang nakaalalay, but let's pray na siya yung manguna sa atin. Kasi sometimes, kapag tayo ang nangunguna, tapos ang Diyos lang ang nasa likod natin, nasa gilid natin, ay minsan pinapangunahan natin siya. Alright? Before we decide, before we choose, before we plan, dapat ang Diyos po natin ang ating pangunahing kinukonsulta, mga kasambreros. So, God's got your back every single day. So, how will you embrace this unshakable support and step forward boldly? So, parati natin isipin ang Diyos po natin ay sinasamahan tayo. Si Lord mismo, yung kanyang spirit, yung kanyang guidance, yung kanyang protection ay nasa sa atin at sa ating buong pamilya. Alright, so sa ating Word of God, ha? Pagpapalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa,
and the sense of protection ng Lord natin ay nasa atin in every step of the way. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga soy. Paalam po. I love you.